I'm sorry, but you failed to meet the minimum grade points. Sir, magsisimula na po magbayad this coming semester? That's what happens when you lose your scholarship. Malinaw ang rules natin dyan. You have to maintain minimum grade points and perform satisfactorily in the games if you want to maintain your status as an athletic scholar. Sir, pwede pa rin ho siya maglaro sa team? Pwede. He only loses his scholarship, but not the privilege to be part of the team. Pero sir, graduating na po ako next year eh. I know. But if you do better next semester, you can reapply for a scholarship. I just hope this doesn't affect your performance in this Saturday's game. Pero sir, doon lang po sa scholarship umaasang makapagtapos. At baka maapektuhan din po yung kapatid ko na nag-aaral din dito. Hi, Ned. Sakay ka na. Bakit? Basta, huwag ka na nga pakipot. May papakilala ako sa'yo. Dali, sakay na. Bilis. Salamat naman, pinagbigyan mong manalo ang kalaban ng second game. Actually, hindi ko... Sinabi na sa akin ni Laika na nagdadalawang isip ka nung una. Pero sabi ko nga sa kanya, laro lang yan. Baliwala yan. Ang importante, masaya tayong lahat. Okay na daw sa kanya, Rufo. Good! Ngayong papalapit na ang Game 3, maganda ang tayaan. Gusto ko sana, kayo naman ang manalo. Kaya lang, ayaw ng mga bossing namin. Hindi naman pa pwedeng hindi ko gawing mahusay laro ko Sabado eh. Hindi naman yun ang inihiling ko eh. Huwag ka nang maglaro. Period. Hindi pa pwede yun. Tsaka ipapasok ko ni Coach. Baka nga ibabad pa ako nun eh. Hindi ka may ipapasok ni Coach kung pilay ka. Anong ibig sabihin nun? Eto. Magpakita ka ron na iika-ika ka. Pakita mo yung x-ray mo at doctor's recommendation kay Coach. Huwag mo nang itanong kung saan ko nakuha yan at kung paano ko nailagay sa pangalan na yan. Sabihin mo, matindi ang pilay mo. Ned, katropa ka na. Tumanggap ka na. At may pruweba ako na tumatanggap ka. Makakasira sa'yo yan pag nabulgar. Kay Rufo galing yung perang pinahiram ko sa'yo noon. Para pang piyansa sa airpods mo. Kuya, matatapos na yung laro. Ba't hindi ka pa rin pinapasok? Kita mo may pilay ako eh, oh. Kailan nangyari yan? Wala naman yun. Umalis yun ng bahay. Ano ba? Kanina lang nangyari ito. Nolo, Sab. Lalo ang naguguluhan eh. Parang sabay-sabay pagdating mga problema sa amin. May false accusation kasi si Daddy. Nasangkot siya sa isang malaking gulo. May posibilidad siya makulong o kailangan namin magbayad. Wala naman kami ganun pera eh. Si Kuya lang nga inaasahan namin para makatulong kay Daddy pag nakaabot siyang PBA. Pero mukhang malabo na yun eh. Parang wala na kaming pag-asa. Naku, Nitoy, kung pag-asa lang ang hinahanap mo para sa pamilya mo, edi si Jesus ang dapat mong pagkatiwalaan. Siya lang ang magbibigay ng tunay na pag-asa. At kaya niya din gawa ng paraan yung sitwasyon ng daddy mo. Ano pinagsasabi mo na kailangan ko pagkatiwalaan si Jesus sa buhay ko?
Matagal ko na nagawa yan eh. Binyagan ako. Hindi. Kailangan mo siyang tanggapin ng buong puso. At bukas ang isip. At hindi mo pwedeng sabihin na kilala mo siya kung hindi mo alam ang mga salita niya. Oh, dito po ba kami? Oh, dito na pala kayo eh. O, sige, upo. Sige, magsimula na tayo. Okay, manonood muna tayo ng video.